Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay maki-update tayo dito sa nagaganap na PVL Open Conference. At sa videong ito ay ating pag-uusapan naman itong naging laro ng Chocomocho Flying Titans versus Petrogas Angels today. Ating pag-uusapan itong pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans at the same time yung sinisisi ng mga tao at mga netizen dito sa pagkatalo nga ng Titans. So kasi doon sa mga comment section mga kapolitika ay nakikita at nababasa natin na isa sa mga sinisisi dito sa pagkatalo ng kupunan ay itong si Dindin Santiago Manabat. Kung kaya yung tanong dito sa ating video ay dapat nga bang si Dindin Santiago Manabat ang sisisihin dito sa pagkatalo ng kupunan ng Chocomocho Flying Titans, at bakit nga ba si Dindin yung sinisisi ng mga tao? Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So yung official score kanina dito sa naging laro ng Chocomocho versus Petrogas Angels ay 18-25, 21-25 at 18-25 na 3 straight sets po na natalo itong Chocomocho Flying Titans. Okay, at pag-uusapan natin ano ba yung naging highlight ng laro, kasi dito nakikita natin na pinaglaro na itong si Myla Pablo due to the public demand, and at the same time siguro nakikinig at nagbabasa-basa rin itong coach ng Petrogas. So nakita na nating naglaro itong si Myla Pablo, at the same time itong bumabalik na rin yung energy nitong si Wilma Salas and yung depensa rin at the same time ng Petrogas Angels, kasi doon talaga sila nagkulang. At marami ang sabi na mahina itong import ng humihina na itong import ng Petrogas Angels. Kasi dito ang nai-report na natin ito actually dito sa ating previous na mga videos na itong maging laro ng Petrogas at itong sa Chocomocho Flying Titans, ito ang maging tiebreaker dito sa kanilang rankings, kasi alam naman natin na may tag-iisang panalo lang, but sa points is lamang itong Chocomocho Flying Titans, kasi buti pa nga doon sa mga previous na laro is nakaka 5 sets pa sila. Okay, but dito is sobrang laki ng adjustment na ginawa ng Petrogas Angels, kung kaya ngayon is nasa top na itong Petrogas dito sa Chocomocho Flying Titans, kasi dati lamang itong Chocomocho Flying Titans kasi nga dahil sa point system ng PVL Open Conference. But ngayon na natalo sila is kasi ang Petrogas dalawa yung panalo nila at itong Chocomocho Flying Titans ay isa pa lang, so technically mas lamang yung Petrogas Angels. But dito tayo ngayon mga kapolitika, kasi nagbabasa-basa tayo as usual ng mga comment, kasi kinukuha natin yung mga pulso ng mga tao base rin sa kanilang mga obserbasyon, kasi dito is hindi lamang tayo yung personal na nagbibigay ng opinion. Of course, kinukuha rin natin yung mga opinion ng mga tao, at isa sa mga highlights dito nga sa mga comment section ay itong si Dindin Santiago Manabat, kasi sinisisi po siya ng ilang mga netizens, especially itong mga supporters ng Chocomocho Flying Titans. Bakit? Kasi mayroong mga nagsasabi doon na malas daw itong si Dindin Santiago Manabat. So ito yung bibigyan natin ng opinion, ating personal na ano ba yung masasabi natin, kasi naobserbahan rin natin ito na doon sa mga previous niya team is hindi na nanalo, di ba? Kahit itong Cheritigo dati lately lang nanalo nung parang nagbalasa na sila, at yung presence din ni Ea Lauri dito sa Cheritigo. But ngayon after is lumipat siya dito sa Akari, at hindi rin nakakatikim ng panalo itong Akari Chargers, kasi ang sinasabi nga ng iba nung umalis siya doon na wala na daw yung malas dito sa Akari. Okay, so mga kapolitika, ito po yung mga nababasa natin sa mga comment section. Ito yung gawa natin ng opinion, kasi ako personally is hindi ako naniniwala sa malas. Okay, so basically hindi talaga natin masisisi rin si Dindin Santiago Manabat kung ganun lang talaga yung kanyang skills. Okay, kasi dito is hindi na natin masisisi si Zoe Faki, kasi nga nilabas na siya. 3-9 na naman sinubukan ni Coach Dante Alinsunrin na itry yung mga local players niya, kasi doon sa Zeus Coffee is nag-work nga. But ngayon is sinubukan itong si Royce Tubino, but merong mga times na off siya, meron rin mga times na on, so inconsistent itong si Royce Tubino.
kung kaya hindi rin siya hindi rin siya yung magiging ticket na para manalo yung Chocomocho Flying Titans. At the same time, yung mga palaw rin ng mga wing spiker ng Chocomocho mga kapolitika ay nadidig nitong Petrogas Angels. So doon pa lang, even itong si Zoe Faki is hindi nga rin makakuha-kuha ng puntos. Okay, very minimal yung kanilang point dito sa Chocomocho Flying Titans. So yung sinasabi ng iba ng mga nagsasabi dito na malas daw itong si kasi lahat daw ng mga teams na sinasalihan niya ay natatalo. Siguro mga kapolitika is hindi naman ganoon yung sitwasyon dito kay Dindin Santiago Manabat, kasi ako nga, like what I said, is hindi ako naniniwala ito sa malas. Sadyang ganyan lang talaga yung kanyang skill, so hindi naman natin mapipilit kung hanggang doon lang talaga yung kaya ng isang players. Okay, at sa sinasabi nga natin dito na walang reliable at consistent na spiker itong Chocomocho Flying Titans para mag-contribute sa team. Okay, nagre-rely lang sila sa errors ng Petrogas and at the same time yung mga regalo. So hindi talaga mag-work yun. Dapat meron talagang reliable na malakas na at kasi dito sinasabi lang nakasimangot daw lagi si Dindin at pati daw itong setter nila na si Diana Wong ay nakasimangot rin. Kumbaga nag-abot yung kanilang mga bad vibes, so hindi daw maganda. Unlike dito kay CC Rondina na maganda yung atmosphere at yung energy na binibigay ni CC Rondina sa team, which is yun ay isa sa mga niya rin, isa sa mga strength nitong si CC Rondina, na kapag bibigay siya ng energy at focus sa team. Kasi importante kasi yung energy mga kapolitika para rin ma-hype yung ibang mga players. So hindi ganoon kasi ang nakikita natin sa aura ni Dindin Santiago is parang seryoso siya at parang kumbaga siya yung moody. Okay, so yun ang nakikita natin. But ito yung sana din yung dapat niyang i-workout, kasi dito is ito yung na-observe ng mga tao bakit laging natatalo daw yung mga team na napupuntahan ni Dindin Santiago Manabat. Again mga kapolitika, hindi dapat natin sin si Dindin Santiago, kasi kung ganun lang po ang skill ng isang tao is hindi naman natin mapilit, hindi naman sila pwedeng katulad nila Iguno or yung mga international players. Okay, sadyang hanggang lang dyan lang po talaga yung kaya ng isang players, kahit gaano pa natin kapilit, kasi din yan skills din yan ang mga kapolitika. Aside sa dapat flexible ka, it's also a game of skills. So dito is medyo mababa na talaga yung ranking ng Chocomocho Flying Titans. Actually parang ata na nga sila, parang second to the last na itong Chocomocho Flying Titans. So basically yung makakalaban la is nung nasa top teams ng Pool A. So medyo mabigat po ito. So lesson learned na rin kasi ito sa Chocomocho, na kung saan ay dapat sa susunod ay kumuha sila ng mga players na kung saan is mga dekalibre talaga. Okay, yung madiskarte kumbaga maglaro, katulad itong import ng Akari, di ba? Itong import ng Capital One, although mahina silang team, pero bawing-bawi dito sa import, kasi itong import talaga ang tagabuhat sa ngayon dahil dito sa PVL Open Conference. Okay? So mga kapolitika, yun lamang, at iwas-iwasan natin yung pagbabash ito kay Dindin Santiago Manabat, kasi kawawa naman sa sinasabi nga natin, itong mga players na ito is hindi naman nila gustong matalo. Okay, sadyang hindi lang talaga sang-ayon sa kanila ang kapalaran mga kapolitika, at meron namang time na bubawi sila. Okay, so dito mga kapolitika, ang ating tanong is si Dindin nga ba yung sisihin dito sa pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.